Nang sandaling yon, bumaba ang bida palabas ng kagubatan, upang harapin ang guild leader ng Sangdong Guild, kasama ang team leader ng kanyang mga tauhan. Sinabi nito kay Taekyang na mukhang magkaiba ang kanyang itsura mula sa mga ulat na kanyang natanggap. Tinanong rin niya ang bida kung pinatay na ba nito ang lahat ng kanyang mga tauhan. Sumagot naman si Taekyang kung bakit niya naman gagawin yon, sapagkat ayaw niya naman na magkaroon siya ng criminal record. Dahil sa naging pahayag ng bida, nakangiting nagpasalamat naman sa kanya si Chunsu. Nagsalita rin siya na mukhang nagkaroon ng malaking pagkakamali ang kanyang mga tauhan dahil sa kanilang pagmamadali. Tinanong rin niya ang bida kung sila ba ay kanyang mapatawad. Sinagot naman ni Taekyang ang pinuno ng Sangdong, na kung ito ay kanyang pagbabayaran, malamang napapatawarin niya ang mga ito. Hindi naman nagustuhan ng kanyang team leader ang mga sinabi ni Taekyang, kaya siya ay nagbanta sa bida na siya ay magdahan-dahan sa kanyang pagsasalita. Sa mariing salita, nagpahayag ang bida na hindi porket siya ay bata, ay pwede na nila siyang sermonan, lalo't sila ang dahilan kung bakit naglagay sila ng tao upang bantayan siya ng mga ito. Hindi na nakapagpigil ang tauhan ni Chunsu, kaya nagtangka itong lapitan si Taekyang, ngunit siya ay pinigilan ni Chunsu. Pinagsabihan nito ang kanyang tauhan na siya ay makinig at gawin ang kanyang tungkulin bilang team leader, at inutusan nito na puntahan ang kanyang mga natirang grupo at dalhin dito. Humingi naman ng pasensya ang lalaki sa kanya, at agad na sumunod sa kanyang utos, at sa oras na yon, iniwan niya ang dalawa na magkaharap para sunduin ang kanyang kasamahan. Kaya sa oras na yon, tinanong ni Chunsu ang bida kung alam ba nito kung bakit siya naparito. Sumagot naman si Taekyang sa kanya na siya ay narito sapagkat gusto nitong makita ang bida. Pinagsabihan nito ang bida na kapag naging kasing tanda na siya nito, ay mauunawaan ni Taekyang na ang oras ay mahalaga. Sapagkat siya ang uri ng tao na hindi pupunta rito para lang makita ang kanyang mukha. Sa oras na yon, unting-unti naglabas ng kanyang mahika si Chunsu, kung saan ipinahayag nito kay Taekyang na sa loob ng mahabang panahon ay nagawa nitong pag-isahin ang lahat ng mga guild sa kanyang paligid na halos umabot rin ng 10 taon. At ngayon ay masasabi niya na wala na silang mga kaaway na kailangang harapin pa. Subalit, ang lahat ng ito ay nagbago simulat noong dumating si Taekyang. Dagdag pa niya na ang guild master at team leader ni Taekyang ay may mga pribadong profile na may mataas na restriksyon sa kanilang mga impormasyon. Iniisip naman ni Taekyang na ang matandang ito ay magiging maayos na kausap, subalit napagtanto niya na biglang nagbago ang kanyang pakikitungo sa kanya. Kaya ng sandaling yon, naglabas ng nakakatakot na aura ang matanda at ang kanyang mahika ay nagsimulang kumalat sa kanyang paligid. Kung saan sinabi nito sa ating bida na sa lahat ng bagay na kanyang nakita, ang pag-iral ni Taekyang ang tanging nagpapainis sa kanya. Kasabay nito, naglabas ng matutulis na yelong kristal si Chunsu at tinutok ito kay Taekyang. Kaya nabahala ang bida at nagtanong sa kanya kung kailangan pa ba nilang umabot sa ganito para lamang sa katulad niyang si rank na hunter. Nagsalita si Chunsu sa kanya na sa tuwing siya ay nasasangkot sa ganitong bagay, siya ang tipo ng tao na kailangang tapusin ito hanggang sa dulo, kahit na isa lamang siya si rank na hunter. Kaya sa oras na yon, isinara nito ang kanyang kamao at kinontrol nito ang mga matutulis na yelong kristal upang patamaan si Taekyang. Dahil dito, nag-iisip si Taekyang kung ano ang kanyang dapat na gawin, kung siya ba ay iiwas dito o sasanggahin nito ang kanyang mga atake. Iniisip rin niya kung kailangan ba nito ilabas pati ang kanyang sibat o hindi. Subalit, biglang may sumulpot na isang uri ng kulay asul na mahika, kung saan gumawa ito ng isang mataas na barikada sa harapan ni Taekyang, upang pigilan ang mga pag-atake na isinagawa ni Chunsu. Nagulat naman si Taekyang sa kanyang nakita at siya ay nagtataka kung anong uri ng mahika ito. Hindi naman makapaniwala si Chunsu sa kanyang nakita, wika pa niya na ang mahikang ito ay isang firewall. At mula sa isang madilim na sulok, mayroong nagsalitang lalaki at sinabi na mukhang nakaabot siya sa tamang oras. Nang lumingon si Chunsu sa kanya, sinabi nito na hindi ito maaari. Dahil dito, naalala ni Chunsu ang kamakailan na pangyayari, kung saan una niyang natanggap ang ulat tungkol sa Peace Guild. Inakala pa niya noong una siya ay niloloko ng kanyang mga mata. Dahil ang lalaking nasa larawan ay isang taong inakala niyang hindi na niya makikita muli. Kaya noong una, naisip niya na ang mukha niya ay medyo kahawig lang ng lalaking yon, at hanggang doon lang yon. Wika rin niya sa kanyang isip na ang inakalang tulad niyang demonyo ay pinatay mahigit 30 taon na ang nakaraan.
At kahit maraming pagbabago sa kanilang mundo, hindi ibig sabihin na ang isang patay na tao ay maaaring bumalik muli sa pagkabuhay. Pero kung sakali naman siya ay bumalik sa pagkabuhay, alam niya na hindi gagamitin ng lalaking ito ang kanyang oras para lamang sa lugar na ito. Dagdag pa niya na isa lamang itong pagkakataon na ang matandang B-rank hunter na ito ay kamukha ng lalaking iyon. Wika rin niya sa kanyang sarili na kahit sa edad niyang ito, sino ang mag-aakala na siya ay hinahabol pa rin ang kanyang trauma na naranasan niya noon. At nang pagkatapos niyang marinig ang balita na ang impormasyon tungkol kay Kim Hwa-jong ay mahigpit na ipinagbabawal, hindi niya maiwasang magsimulang magduda sa kanyang sarili na siya ay buhay pa, subalit ito ay kanyang iniisip na napaka-imposibleng mangyari iyon. Ngunit napagtanto ni Chunsu na mukhang hindi ito isang pagkakamali ang pag-isip nito sa nakakabahalang palantandaang iyon. Matapos nito, bakas sa mukha ni Chunsu ang pawis at pagkabahala ng oras na iyon. Tinanong rin niya kung ito ba ay ang Flames instructor. Kasabay nito, nagsalita si Master Kim na kay tagal rin noong huli nilang pagkikita, kung saan binanggit nito ang division ni Chunsu na nabibilang sa 28th Regiment ng ikalawang squadron ng 1st Division. Sa puntong yon, mabilis na sinambit ni Chunsu ang kanyang pangalan sa harap ni Master Kim, kung saan matuwid siyang nakatayo at hindi gumagalaw. Nagulat naman si Taekyang sa kanyang nasaksihan, kaya siya ay nag-iisip at napamura kung ano ang nangyayari dito. Samantala, mabilis naman na tumatakbo ang mga tauhan ni Chunsu pabalik sa kanyang pwesto. Subalit, nagtaka ang pangunahing leader ng pangkat nang makita nito na wala na sa kanyang harapan si Taekyang. Kaya nagtanong ang team leader kung siya ba ay ayos lang. Sinambit naman ni Chunsu sa kanya na napakabagal ng mga ito bago makarating. Humingi naman ng tawad ang kanyang team leader sa kanya at sinabi nito na inakala niyang may nangyaring masama. Kaya tinanong nito si Chunsu kung saan nagpunta si Taekyang. Sumagot naman si Chunsu sa kanya na siya ay kanyang pinaalis, sapagkat matapos niyang makausap si Taekyang, ay nalaman niyang hindi siya masamang bata, kaya tinanong nito ang team leader kung siya ba ay mayroong problema. Dito ay nagpahayag ang team leader sa kanyang boss na inakala niyang mayroon nangyayari dito. Subalit, mabilis na sinagot ni Chunsu ang kanyang tauhan kung ito ba'y dahil sa kanilang narinig na malakas na sigaw kanina. Natinugunan naman ng lalaki na oo, wika rin niya na ang boses na iyon ay nakakapanibago at mayroong kahawig. Pero hindi pa siya tapos sa kanyang pagsasalita, ay agad na lumingon si Chunsu at sinabi kung ano ang ibig niyang sabihin sa boses na kanyang narinig. Kaya ang lalaki ay hindi na nagtuloy sa kanyang pagsasalita at sinambit nito na huwag na niyang intindihin ito. Matapos nito, ipinaliwanag ni Chunsu na siya ay nakakita ng mga batang pasaway sa ibaba na maingay, kaya tinuruan niya ang mga ito ng leksyon. Wika rin niya kung hindi na ba itinuturo ang mabigat na pagdisiplina sa mga eskwelahan. Kaya sinabi nito sa harapan ng kanyang mga tauhan na binigyan niya ng mabilis na drill at sobrang hindi nila nakayanan yon, kaya lahat sila ay sumisigaw sa sakit pagkatapos ng ilang rounds ng ehersisyo. Pero habang siya ay nakatitig sa kanyang boss, iniisip ng lalaki na ang kanyang narinig ay ang boses talaga ng kanyang guildmaster. Subalit nagwika ito sa kanyang sarili na siguro ito ay mga guni-guni niya lamang. Samantala, habang siya ay nakatingin sa kanyang leader na pinagsasabihan ang kanyang mga tauhan, iniisip ng team leader na maraming tao ang mahilig siraan ang kanilang guildmaster sa likod. Wika rin niya na kung ikaw ay magsilbi sa ilalim ng matagal na panahon kay Chunsu, ay agad mong mapapansin na hindi lang siya puno ng karisma at talento, kundi isa rin siyang bihasang tagapagturo na handang gabayan ang iba sa lahat ng aspeto ng buhay. Siya rin ay isang tao na karapat-dapat sa pinakamataas na respeto, kaya nagwika ito sa kanyang isip na susundan nito ang kanyang guildmaster sa buong buhay niya. Subalit, napansin ng team leader kung bakit mayroong dumi sa likuran ng kanyang damit. Pero ito ay kinontra ng kanyang isip na siguro sanhi lamang ito ng tadong pagtuturo ng leksyon sa mga batang dinisplina niya kanina. Lumipat naman ang eksena kung saan si Taekyang ay nakasakay sa kotseng minamaneho ni Master Kim. Subalit, tahimik lamang ang bida na nakatitig sa kanya, dito ay kanyang inalala ang mga nangyari kanina. Kung saan tinadyakan nito si Chunsu sa kanyang paa, at siya ay pinapagalitan ni Master Kim dahil sa paggamit nito ng kanyang mana sa oras ng training exercise. Dahil sa pangyayaring iyon, ay agad siyang tinuruan ni Master Kim ng leksyon at siya ay inaatasan na gawin ang mga aksyon na iyon. Hindi lang iyon, pinaikot-ikot rin siya ni Master Kim sa sahig ng 4 na beses.
Nasaksihan rin ni Taekyang kung paano siya pinagalitan ni Master Kim dahil sa kanyang mga hindi pagsunod at pagtangkang atake kay Taekyang. Dahil dito, naisip ni Taekyang na si Master Kim ay naging isang 3-star instructor sa Hunters Association. Kaya isa lamang ibig sabihin nito, na si Master Kim ay ang natatanging nagsasanay ng lahat ng mga hunter noon. Kaya tinitiyak ni Taekyang na siya ay isang A-rank na hunter. Sapagkat napasuko niya ng mag-isa ang guildmaster ng Sangdong Guild. Subalit ang bida ay nalilito sa kanya, tinatanong nito sa kanyang isip kung bakit mas pinili ni Master Kim ang maging tagasilbi, kahit na mayroon siyang napakalakas na kakayahan. Kaya nang mapansin ni Master Kim ang naging reaksyon ng bida, sinambit nito sa kanya na tila punong-puno ng mga katanungan ang mukha ni Taekyang. Dito ay nagpahayag ang bida na kung siya ay magiging totoo, masasabi nito na siya ay labis na nagtataka sa kanya. Sinambit naman ni Mr. Kim na ito'y mahabang kwento, kung saan nagsalita naman ang bida na ito'y ayos lang, sapagkat siya ngayon ay nasa mahabang pahinga. At siya ay maraming oras na pwedeng aksayahin ngayon. Kaya sa puntong yon, nagsalita si Master Kim sa kanya na sa kanyang palagay, ito na rin ang tamang pagkakataon na ikwento ni Taekyang ang tungkol sa kanyang sarili. Sapagkat maraming bagay ang interesado niyang malaman kay Taekyang. Subalit, nang marinig ng bida ang naging pahayag ni Master Kim, ay agad nitong iniba ang usapin at tinuro sa labas na pwede na siya magpaiwan dito. Wika rin niya na mukhang huling araw na ng kanyang pahinga ngayon, kaya mas mabuti na siya ay matulog ng mas maaga ngayon. Dahil dito, nagpaalam na ang bida sa kanya at tinugunan naman ito ni Master Kim na sila ay magkikita muli pagkatapos ng kanyang pahinga. Kinabukasan, naisip ni Taekyang na halos 7 taon na rin siya nakatira sa apartment na ito, kung saan tintigan nito ang tanging gamit na meron siya, at lahat ng kanyang mga gamit ay kasya lamang sa isang kahon, pero naisip naman ni Taekyang kung ano ang gagawin nito sa capsule. Sinabi nito sa kanyang sarili na simula nang ma-unlock niya ang logout feature, ay napagtanto niyang hindi na niya kailangang manatili sa loob ng capsule para bumalik sa Murem World. Subalit nagwika siya na hindi niya pa rin magawang itapon ang bagay na ito. Sapagkat kung ito ay kanyang iisipin, ang lumang capsule na ito ang siyang nagbago ng kanyang buhay. Wika rin niya na kung hindi humilik si Jinho ng gabing yon, ay malamang hindi siya pumasok sa loob ng capsule. Nagtanong naman si Jinho sa kanyang likuran kung siya ba ay aalis na. Sumagot naman ang bida na siya ay pumirma na ng kontrata at nakakuha na ng kanyang unang deposito. Nagsalita si Jinho na mukhang gusto na talaga ni Taekyang na umalis dito ng mabilis, tinanong rin niya kung paano naman ang kanyang pamilya. Dagdag pa niya kung sila ba ay kanyang sinama sa bago nitong nilipatan. Sinabi ni Taekyang na hindi pa niya ito nasasabi sa kanila. Sinambit din niya na maglilipat muna ito at dadalhin sila pagkatapos ng pagsusulit ng kanyang kapatid. Bigla silang pareho na nahimik ng ilang segundo habang nais ni Taekyang na sabihin ang isang bagay. Subalit mabilis na pinatigil siya ni Jinho sa kanyang pagsasalita, wika pa niya na huwag na niya itong banggitin pa. Pinaalala rin niya sa ating bida na huwag niyang subukang maging emosyonal sa kanya. Kasi siya ay aalis din ngayon. Dahil dito, masaya ang bida sa kanyang narinig at tinanong ang kanyang kaibigan kung saan naman siya pupunta. Nagsasabi si Jinho na siya ay matutulog lamang sa bahay ng kanyang kaibigan. Kaya tinanong nito si Taekyang kung saang lugar siya lilipat ng bahay. Sinabi ni Taekyang na siya ay lilipat sa Goyang District, at mga 30 minuto ang layo mula dito. Sinagot siya ni Jinho na doon rin siya titira. Kaya tinanong uli ng bida kung ito ba'y totoo. Wika pa niya na mukhang magkikita pa sila ulit ni Jinho. Nang bigla, tumunog ang telepono ni Taekyang. Kaya siya ay lumabas ng saglit para sagutin ang tawag, at nang siya ay bumalik, nagtataka si Taekyang dahil wala na si Jinho sa loob ng kwarto. Siya ay nagsalita na napakabilis kumilos ni Jinho at umalis nang hindi nagpapaalam. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang bumiyahe papunta sa kanyang malilipatan. At nang siya ay dumating dito, ang dalawang lalaki ay tila hirap at nabibigatan sa kanilang dalang capsule. Nang may pasok na nila ang capsule sa loob ng bahay, sinabi ng dalawang nagbuhat na napakabigat ng gamit na yon, habang ang isa naman ay nakahandusay sa sahig sa bigat ng kanilang dinala. Nang makaalis na ang nanghakot ng kanyang gamit, ay agad na pumasok sa loob ang bida upang umupo sa kanyang malambot na sofa. Nang oras na yon, naisip ni Taekyang ang kanyang ama, kung saan sinambit nito sa kanyang namayapang ama, na siya ay nakabili na ng bahay.
Kung saan sinabi rin niya na ang lugar na kanilang tinitirhan dati ay nawala na. Subalit, siya ay nagwika dito na ang lugar na ito ay hindi na rin masama para sa kanila. Nang kinagabihan, sa loob ng tahimik niyang bahay, ang bida ay nakahiga habang hawak nito ang kanyang cellphone. Kung saan sinambit nito na ang kanyang bakasyon ay matatapos na sa araw na ito. Nilagay ni Taekyang ang kanyang cellphone sa mesa, kung saan sinabi nito sa kanyang sarili na mukhang kailangan na niyang bumalik sa Miriam bago pa siya maging abala. Kaya sa puntong yon, sinambit ni Taekyang ang pag-login, kung saan nag-alerto ang sistema na kung gusto ba niyang pumasok sa mundo ng Miriam. Naagad naman tinugunan ng bida ng oo. Matapos nito, ang bida ay nakapasok na sa mundo ng Miriam, kung saan ang kanyang katawan ngayon sa totoong mundo ay nasa ilalim na ng pagtulog. Ilang sandali, lumabas si Jinho mula sa loob ng capsule. Kung saan sinabi nito na mukhang ito na rin ang kanyang bagong pugad ngayon. Nang siya ay makabalik sa mundo ng Miriam, nagtataka ang bida kung ano ang nangyari sa kanyang noo, kung saan namumula ito at nagkaroon ng malaking bukol. Dahil dito, tinanong niya si Mukyang kung ano ang kanyang ginawa sa kanya habang siya ay natutulog. Sinagot siya ni Mukyang kung ano ang kanyang ibig sabihin sa pagtulog, sapagkat ang pagkakaalam niya dito, na siya ay nagsasagawa ng kanyang chi circulation. Kaagad naman binawi ng bida ang kanyang naging unang pahayag, kung saan pinagalitan nito si Mukyang kung bakit niya pinatamaan ng isang tao na nagsasagawa ng pag-circula ng kanyang chi. Sinagot naman siya ni Mukyang na ang isang mandirigma sa Miriam ay dapat palaging nakatuon sa pagsasanay at pagpapabuti sa sarili. Kaya nang makita nito si Taekyang na natutulog na parang walang pakialam sa mundo, ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili sa pagbatok sa kanyang ulo. Dahil dito, galit niyang sinabihan si Mukyang na kung anong klaseng mandirigma ito sa Miriam, sapagkat nagawa niyang batukan ng isang walang kalaban-laban na tao. Sinagot naman siya ni Mukyang na kung gusto ba nito na lumabas sila ngayon din upang makipag-away. Subalit iniba ni Taekyang ang kanyang mga sinabi at sinambit na mauuna muna ang misyon nila. Matapos nito, binuksan ni Taekyang ang kanyang quest log, upang suriin ang nilalaman nito. Kung saan ipinahayag dito na lumabas na ang katotohanan. At ang Mount Heng Sword Sect ay hindi na ang kanilang mga kaaway, kundi isang mahalagang kaalyado na dapat niyang makilala. At bago ang susunod na summit, siguraduhing dalhin sila sa pamilya Jin ng Taiyuan. Habang siya ay abala sa panunood nito sa kanyang quest, siya ay nagtataka tungkol sa sekta ng Mount Heng Sword Sect. Sapagkat naalala nito ang kanyang nakaraan kung saan siya ay pinagbintangan na nanggahasa sa babaeng anak ng Mount Heng. Alam niyang napatunayan na niya ang kanyang kawalang sala, pero ang kahihiyan na dinanas niya noon ay hindi matutumbasan. Iniisip rin niya na ang nag-udyok na masangkot siya sa gulong ito, at masimulan ang digmaan sa pamilya Jin ng Taiyuan ay si Sojon, pero siya ay napatay sa kanyang pag-uwi, at iyon ang nagpasimula ng lahat ng ito. Wika rin niya sa kanyang isip na bagamat ilang buwan pa lang ang lumipas, na ang walang silbi na ikatlong anak ng pamilya Jin ng Taiyuan ay umakyat upang maging sleeping dragon ng Shanxi. Kasabay rin ito si Lee So-ul na hindi pa niya kailanman nakikilala, ay naging bagong pinuno ng Mount Heng Sword. Nagtataka rin niyang iniisip na kapag naipadala na niya ang liham ng paanyaya na mas katulad ng liham ng pagsuko, ano kayang reaksyon ang ipapakita ni Lee So-ul sa kanya? Sinabi niya sa kanyang isip na sana hindi siya patayin nila kaagad. Kasabay nito, nagsalita si Mujin sa labas at tinawag ang pansin ng dalawang batang master. Kung saan sinambit nito sa kanila na sila ay nakarating na sa lalawigan ng Hanyuan. Nang sandaling yon, naghanap sila ng kanilang pwedeng mapuntahan. Dito ay nakahanap sila ng isang magandang restaurant na kanilang pwedeng makainan. At habang kumakain sila, may ilang kalalakihan na sinadyang ibinagsak ang isang bote sa kanilang mesa. Dahil dito, tumilapon ang lahat ng kanilang pagkain at kasabay rin nito si Mukyang ay ginamit ang isang tray para ipanangga sa tumalsik nitong pagkain. Sinabi ng isang waitress kung ano ang nangyari, nagsalita naman ang isang lalaki na ito ay nadulas lamang sa kanyang kamay. Nang sandaling yon, mahigpit na nagmura ang bida at nagtanong sa kanila kung ano ang kanilang gustong mangyari.